Tinimbang ng gobyerno ngunit kulang ang nakita nitong dahilan para bawasan ang buwis sa gas at diesel kahit halos doble na ang tinaas ng presyo nito sa loob ng isang buwan. Doble kayod ngayon ang Bureau of Customs para masigurong may pera ang gobyerno matapos tanggalin ang buwis sa LPG at kerosene. Yan ang Politico Update ni Carol D. Malabong gamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kapangyarihang tanggalin o babaan ng buwis sa gas at diesel kahit pansamantala na niyang sinuspinde ang koleksyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Hindi kasi inirekomenda ng economic manager sa Pangulo ang pagbawas o pagtatanggal ng buwis sa gas at diesel dahil sa laki ng kitang mawawala sa pamahalaan. Kung sususpindihin ang excise tax sa gas at diesel, nasa mahigit 43 billion pesos ang mawawalang kita sa gobyerno. At kung value-added tax naman ang babawasan o tatanggalin, nasa 120 billion pesos ang halaga ng buwis na hindi makukolekta. Para sa Department of Finance, mas mainam ang pagbibigay ng ayuda kaysa pakialaman ang buwis sa gas at diesel. Sa halip, targeted subsidies ang ibinibigay, partikular sa mga sektor na pinakaapektado ng taas presyo ng langis. The 6 pesos decrease in that context is relatively small. That's why the ABCC, in coordination with the other agencies, particularly DOE and DOTR, decided to provide 10 peso discount instead of 6. And this 10 peso discount will be targeted, particularly for the most affected sectors. Ang Bureau of Customs, doble kayod sa pagkolekta ng buwis. Nasa halos 5 bilyong piso kasi ang mawawalang kita ng gobyerno dahil sa pagtatanggal ng excise tax sa LPG at kerosene. Hindi kami pwede mag-relax, dahil gusto namin talagang makuha yung ating 1 trillion target. Sa kasalukuyan naman, meron tayong kumbaga reserba na almost 3 billion na surplus sa ating naging koleksyon for January, February, March. Hopefully, wag maubos yung ating surplus para ma-hit pa rin natin target. Sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya, kumpiyansa ang BOC na maaabot nila ang revenue target ng gobyerno para sa 2026. Para sa Politico Nightly, Carol D. Abante.